Foreman, Glenn. Oh, part 2 na tayo sa part 2 na tayo sa fire. Oh, bali part 2 na tayo sa fire protection. Sa anong araw ngayon? Pang-reference natin. Tuesday ngayon, May 2. Anong Tuesday? Thursday. Thursday, May 2, 2024. Okay. Ha? Parang naghang ka. Parang naghang ka. Ha? O sige, wala na tong cut. Wala nang edit to. Wala nang cut. Ha? Anyway, ang pinaka-purpose natin is ang learnings, hindi yung mga special effect na yan. Ha? So, okay, again, part 2 na tayo. So, ang objective natin ngayon, talagang objective natin is makashare ng learnings, no? Sa fire protection, kasi, di ba, pag, kunyari, site engineer ka, tapos, siyempre, nasa project site ka, or kahit nasa mall ka, no? Punta ka na mall o na mga condominium, mga building, may makikita kayong ganyan, di ba, mga red color na pipes, di ba? At least man lang, alam niyo yung working system, alam niyo yung principle, yun lang. Yung medyo technical, wag na tayo masyadong mag-dive in sa technical. Siguro sa part 4, part 5 o 6, doon na tayo mag-technical. So ngayon, basic lang tayo. Again, objective natin na at the end of the video, no, makikita nyo, pag nakita nyo yan, alam nyo na yung purpose niyan, yung mga pangalan niyan, mga parts, tsaka kung ano ang purpose and principle. Okay, let's start sa part 2. So, konting review. Ito yung sprinkler heads, no, na upright kasi naka-upright siya. Tapos branch line. Tapos bababa nung sa ibabaw na, di ba? Mas elevated siya para pagka nag-drain tayo, gaya ng part 1, magpo-flow backward doon sa cross main. Cross main. Tapos, nakalimutan ko, ito medyo mas malaki, yung direct sa riser, iyan tinatawag na feed main. Feed main, tapos cross main. Okay? Alright, so, again, branch line, going to cross main, and then yung magsusupply ng tubig sa cross main, siya, di ba? Ang tawag dyan is feed main. Alright, so punta tayo dito sa may fire exit staircase. Okay, ito yung tinatawag na zone control or floor control. Floor control supervisory assembly. Yan. So dito nagagaling. Yan, ito yung riser, di ba? Riser, tapos main feed, no? Main feed or feed main. Yan, dyan, di ba? Tapos, meron dalawang switch dito. Meron dalawang switch. Kasi, alam niyo yung pinaka-nightmare, para nag-e-echo, dito tayo. Yung pinaka-nightmare talaga sa isang gusali, no? Sa isang building, is kung kailan mo kailangan ng tubig, tsaka pa wala palang tubig dito sa riser. Yun ang pinaka-bawal, no? Yun ang pinaka-nightmare sa isang building. So, to prevent that, no? Para ma-prevent yun, ma-sureball talaga na merong always tubig dito sa riser is through that yung number 1 switch tsaka yung dalawang switches na yan. I-zoom in ko So kaya lang etong flow switch, no, yan tinatawag na flow switch. Yan, meron parang paddle yan, naka-punch yan dyan sa may tubo, tapos meron parang paddle dyan. Pagka meron siya na-detect, no, na nag-flow, kasi yan, static yan, meaning stagnant yan, pressurized, naka-pressurize yan. Pagka meron nag-burst sa labas ng sprinkler, siyempre dadaloy, magfo-flow ngayon yung tubig dyan. Pag nag-flow yung tubig, yung paddle nun, gagalaw. Paggalaw ng paddle nun, may electronic, yung mechanical niya na pag twist niya, itatranslate niya into electronic signal, no? Isi-signal nyo doon sa electronic niya papunta sa fire panel niya, fire alarm control panel. Tapos yan na magti-trigger lang alarm, di ba? Number 1, magti-trigger lang alarm. Yung sabihin nun, meron nang nag-burst na sprinkler. Okay? Number 2 naman na switch, kasi dalawang switch lang dito yan Number 2 is yung tinatawag, butterfly bulb yan butterfly bulb with tampering switch or supervisory switch.
So kung titingnan niyo yung orange na parang parang indicator, naka-align sa tubo, no? Naka-align sa pipe. That means normally open yan, naka-open yan. Okay? Pag may nag-tamper niyan, may gumalaw niyan, by some reasons, merong intentional o merong accidentally o sa maintenance, nakalimutan, magti-trigger ngayon yan, magti-trigger ngayon ng electronic signal papunta ng fire alarm control panel. Magsisignal yon. Tapos tsaka malalaman na may nag-tampered, no? May nag-tampered nung valve na to, kasi bawal to always open yan. Yung valve na yan always naka-open yan. Pag may gumalaw niyan, pag may nag-close niyan, magsisignal agad papunta sa fire alarm control panel. Okay? So yun ang dalawang importante na switch dito. Wala makakagalaw niya. Kung may gumalaw man, magbibigay ng signal niya sa control panel, na may nakalagay doon na i-discuss mamaya tungkol naman sa fire alarm control panel. Okay? Tapos ito naman, syempre self-explanatory, pressure gauge yan. Kasi ito drain pipe, no? May drain pipe with sight glass, no? Sight glass na flow meter. Sight glass, no? Makikita niya yung pinaka tubig, no? Flow ng tubig. Tapos ito yung drain riser. Yung sinabi ko dati na pagka nagde-drain tayo, dito riser yan, tatapon yan sa drain pinakailalim. Alright, so yung tubig galing sa fire reserve, aakyat doon. Pag-akyat nun, magkocross siya dito sa pinaka main feed, no? Pinaka main feed o feed main. Tapos lalabas siya doon, magsusupply siya sa cross main. Yon. Susupply niya yan sa cross main. Tapos mga branches and sa mga sprinkler heads. Okay? Tapos yung tungkol naman sa fire alarm control panel, meron tatlong signal na pinaka-basic, no? Pinaka-basic is yun yung supervisory, trouble, tsaka yung fire alarm. O pagka supervisory, sabihin, merong valve, no? Kunyari, balik tayo. Balikan natin. Hindi ko na-edit para tuloy-tuloy na. Kunyari, merong siraulo or merong tao na gusto isabotahe. Gusto isabotahe yung building, no? Sinaraduhan niya yung valve na yan, which is hindi pwedeng siraduhan yan, no? I-close niya yung valve. Dahil kasi mayroong tamper switch or supervisory switch, magbibigay siya ngayon ng signal sa may control panel doon, sa pinaka-control panel sa baba. Tapos magbiblink ngayon yung signal na supervisory. Tapos yung nakamonitor naman doon, na naka-duty, kasi ito, addressable dito, hanapin yun. Mayroon nakita, second floor, parking, ganon. May mga zoning yan. Tapos sabihin, supervisory. So, titingnan na niya dito. Titingnan niya, ganon, kaya pala may nag-close. So, maa-alarma yung naka-duty na maintenance, no? Maa-alarma na meron palang nag-tamper nun. Diba? Yun yung supervisory signal. Ngayon, okay na tayo sa supervisory. Ngayon, pagka nag-burn out, o kaya meron nag-short circuit, no? Walang nag-tamper pero may nag-burn out, may nag-short circuit, etc. Sa pinaka-system niya, ang lalabas naman doon is trouble. Meron doon mag-blink naman yung trouble. O iilaw yung trouble. O nakalagay sa screen na trouble siya. No? Yun yung pinaka-basic. Tapos pagka sunog naman, wag naman sana, yung alarm o fire alarm naman ang magbi-blink doon o iilaw. Pero yung mga high-tech na digital ngayon na control panel, meron na sila, may mga lang, hindi lang yung sa battery, yung may mga fault, mga ganon sa mga electronics. Marami na siya, hindi lang tatlo. No? Pero yung pinaka-basic signal is tatlo lang, no? Meron doon battery, meron na doon na ground fault, meron na, marami na, parang 5 yata, no? Pag may chance tayo, puntahan natin yung control panel para may discuss natin. Alright, so
yun lang ang part 2. I hope na-grasp nyo yung pinaka-purpose no, na itong floor level na to, yung pinaka-control talaga no, nandun sa pinakita ko, no? Nandun. Alright? Pagka may gumalaw nun, magbibigay ng signal. Dalawang switch yun eh. Yung supervisory switch or tamper switch. Pag may gumalaw nun, may nag-close nun, ng valve na yun, magbibigay ng signal doon sa control panel. Ops, merong gumalaw. O, pupuntahan ngayon na ng maintenance dito. Yung duty officer. Tapos pag yung flow meter naman, yung flow switch naman, gumalaw yun, nagpaddle kasi pag merong nag-burst dito, gagalaw siyempre kasi magtatakbo yung tubig, di ba? Yung paddle nun, magaganon para mag-flip. O, magbibigay uli ng signal sa control panel na merong nag-burst o may gumalaw na switch. Okay? Tapos, yun na. Pupuntahan ngayon ng officer or ng tawag ng duty officer or maintenance. O dito naman tayo. Isama na natin sa part 2 kasi andito naman eh. Andito naman. So, again, wala pa tayo sa part na technical tayo. Ilang diametro yan, mga specs niyan, sa mga specification. Malayo pa na part yun. Okay, dito tayo sa annunciator, no? Remote annunciator. Di ba sabi ko yung control panel, nandun lang yun sa baba, pinaka sa security, dito sa building namin, yung pinaka main control panel ng fire alarm, nandun sa may CCTV room, merong security doon, security officer, nandun yun, pinaka main niya. Paano kung nandito ka sa site? Yung mga maintenance engineer o yung mga maintenance technician or duty officer, pag nandito, blind sila kung saan yun, naradyohan pa nila. Whereas, kung merong ganito, remote annunciator, para na siyang, malalaman niya rin. Ito yun, no? Ayan, no? Para tong maliit na control panel, fire alarm control panel, merong power, sabihin pa, nag-burn out, power, ito alarm, wag mo naman sana, sabihin ng alarm, sunog, supervisory, mababasa ba? Mababasa ba? Yan. Ito yung sabi ko, supervisory. Pag may gumalaw nung valve doon, dapat normally always open yun. Pag may gumalaw nun, kinlose niya, iilaw to. No? Magbibigay ng signal ang supervisory. Ito, ground fault. Ground fault. It has something to do with the electrical. Tapos trouble. Yung trouble, yung system na. Yung system niya na, no? Either electronically or electrically. Tapos, control enable, ito control enable na lang to, no? Kung i-override mo, di ba? So kung ano yung makikita sa control panel, merong pinaka mini control panel dito para ikaw, duty officer ka, nag-alarm, ito titingnan mo, wala to, hindi to dito. O kung ano man lang makita mo, power, baka burn out, di ba? Or na-cut yung power, di ba? So yun lang. So, yun yung tatawag na remote annunciator. Alright, sa part 2 na tayo. Tingnan natin kung anong may i-discuss natin sa part 3. Kasi series to eh. Series to. Okay, so, pag nakita nyo yan, remote annunciator, alam nyo na kung ano purpose nyan, kung anong gamit nyan. Pag nakita nyo to, mga pendant, mga fire, sprinkler heads, alam nyo ng purpose nyan, branch line, bakit nasa ibabaw, tapos going down, ito na yung cross main, tapos yung from cross main, liliko, papunta ng feed main o main feed. May baliktad mo, walang problema yun. Tapos, dun siya sa riser. Okay, tapos merong dalawang switch doon na makokontrol na see to it, make it sure na walang magtatamper, walang gagalaw nito kasi importante ito. Kung may gumalaw man, magdidetect yon ng signal, magbibigay sa control panel. Para yung officer, duty officer, pupuntahan kung saan man yun na merong signal. Okay, at least na-summarize natin na. I-check natin sa part 3, Glenn, kung anong mabibigay natin series to ng fire protection. Alright? Sige, approve.